Yun, good morning mga Lodi. Ngayon pag-usapan natin ang core daw. Okay, so ngayon maraming mga nagagalit sa inyo. Kahit sa taga-Africa ata, galit na galit sila. Bakit daw ganun? Hindi daw yun ang totoong price yung nakikita dito sa CoinGecko. Ayan yung sinasabi ko, yung dikta ng market. Hindi kayo mag-dictate kung ano yung price. Okay? Once nag-mainnet na yan, malalaman dyan kung anong dikta ng market. Pero tandaan nyo mga Lodi na eto ay free lang nung una. Okay? So kung ikaw galit na galit ka, ang kapal naman ng mukha mo. Swerte nga yung mga nauna dito or yung mga nag-mine. Dito natin napatunayan na hindi lahat ng mga mining na applications ay napupunta sa wala. Okay? So, huwag yung sabihin na lahat ng mining mga Lodi is walang kabuluhan. Ayan o. Ako nga nung una, okay, aminin ko check nyo yung review ko nung una. Negative ako sa, kaso lang syempre nung paulit-ulit nila pinapareview, binasa ko. Doon ko naintindihan na okay, pwede naman pala eh. At saka sila lang yung application na hindi nag-run ng ads. Nagbibigay sila ng Bitcoin. Araw-araw meron akong nakukuhang Bitcoin sa kanila at iniipon ko yun, mga Lodi. So, wag yung galit na galit dahil may scam daw tayo ng mga core daw. Kayo ni-scam, di kayo naglagay ng pera, mga honghang kayo. So yun yung dapat nating maintindihan. Huwag kayong magalit, okay? Ayan o, masyado kasing tinaasan nyo yung expectation nyo, okay? Pero ang maganda dito, pera pa rin yan. Diba? Pera pa rin yan. Especially yung mga nagtagal dito na nag-mine. Yung sinasabi ko nga na pag nakakuha ka ng 10K saka ma-mine lang, expect mo na meron ka ng 46,700 USD. Pag i-convert mo yun into peso mga Lodi, 2,556,000. My goodness, laking pera. Diba? So ako, inaamin ko, mali ko yun eh. Ang daming nag-invite sa akin nung una dito. Pero parang alam mo yun, akala mo alam ko na kasi nga nakafocus ako dun sa mga projects na kung saan kailangan mo talaga mag-invest ng pera. Pero dito ko napatunayan na hindi. Eto nga at hanggang ngayon, mga Lodi hindi bumababa. Tandaan nyo mga Lodi, ang max supply niyan is nasa 2 billion lang. Possible ba na tataas to in the future? Possible mga Lodi. Bakit? Yung mga creator dito, yung mga developer dito, hindi sila basta-basta katulad ng ibang project na pump and dump. Nagbibingay pa nga sila, diba? Talagang gusto nilang mag-create ng project na kung saan makikilala sila in the future. At ito yung mga project na dapat na sinusuportahan. Alam nyo, inaantay ko na konti kasi first batch pa lang to ng pag-release dun sa mga airdrop. At expect mo na bababa pa to kasi maraming magbebenta. Pero gusto kong bibili dito. Bakit? Nakikita ko na merong patutungan itong project na to. Di ba nagkaroon sila ng unveiling core daw. Dito nabanggit nila about dun sa mga projects na nagdadagsaan. Meron nang nakaabang na 40 plus project na kung saan madedeploy yung mga smart contract nila dito sa core chain at magkakaroon ng mga iba't ibang airdrop. Wala pang mga token ang mga projects na yun. So dun magkakaroon sila ng token connected dito sa network ng core chain at dun magkakaroon ng mga airdrop, iba-ibang airdrop. Kaya nga gusto nila matawag na sila yung airdrop king mga Lodi. Para i-clarify ko lang sa inyo yun. Kasi ang dami nagagalit sa inyo. Nag-expect kayo na taas-taas. Pero syempre, bago lang din ako dito. Ngayon, pag-usapan natin itong airdrop nila. Paano nyo i-claim? Okay? Madali lang. Punta kayo dito sa coredao.org, airdrop, tapos Philippines, i-confirm mo. Ngayon, hindi ko confirm yan, MetaMask. Kasi yung MetaMask ko dinelete ko. Bakit? Andun pa rin yung scammer. Akala niya siguro ang dami-dami kong core, mga Lodi. Okay? Ngayon, yung sinend sa akin ng core down na pang transaction fee, winidraw niya kasi wala siya makuha eh. Makita niyo dito. Ito siya. Ito yung address ko sa core. Ayun o. Ngayon, meron transaction na nangyari 17 hours ago. Nanggaling sa akin ito, papunta dito. Ang kinuha niya na core is 0.09. Yan o. Ito, tandaan nyo. Yan, itong 998 na to. Ito, tandaan nyo yan. Scammer na address to. Bakit? Tignan mo naman bro. Ang dami niyang ni-scam na mga wallet. May access siya. Tapos pinagta-transfer niya. Ang last lang is ito. 16 core ang nakuha niya dito. Yung mga iba 0.19, 0.09. Yung fee lang ang nakita niya. Ang kinuha niya. Kaya ngayon, dinilit ko sa akin yung core chain ko dito. Dinilit ko yung core chain ko. Wala na. Tinanggal ko. Para kasi once ni-open ko, dun siya nagkakaroon ng access. Pero okay lang. Papakita ko sa inyo dun sa mobile. Meron pa rin siyang access. Pero hindi ko alam kung paano niya gagawin yun. Kasi kung kaya niyang i-claim, na-i-claim na sana niya eh. Nag-check ako dun sa mobile. So ayan. Itong address na to, mga Lodi, hindi ko alam kung Pinoy to. Siya din yung kumuha dun sa 300 plus na USDT ko. Meron talaga siyang access dito sa mga network na to. Kaya itong wallet kong to is na-compromise na siya. Ngayon, punta tayo dun sa
sa mobile kung paano. Okay, papakita ko sa inyo. So eto, pakita nyo naman siguro yan. Yan na yung compromised account. Wala na ang natira. Kinuha na niya yung sinend nilang pang gas fee. Sana ngayon, dito sa mobile, paano nyo i-withdraw yung mga airdrop nyo. Ito. Yan, yung dot na yan. Okay? Browser. Tapos, okay, browser. Tapos, add ka. Search ka. Type mo ang core CoreDAO, CoreDAO.org. Dapat itong website na to kasi may mga phishing site na kung saan tinutularan nila ang original na CoreDAO. Okay, dapat yan. CoreDAO.org. Click mo, mag-o-open yun mga lodi. Tapos makita nyo dito yung airdrop. Okay? So ito. Kita ba? Okay. Airdrop, tapos yan Pilipinas. Nakakonect na yung wallet ko, di ba? Pag-confirm mo yan, ayan. Okay, so ito yung address ko. Ito yung core na natitira. Tapos ito yung pwede kong ma-claim. So, hindi ko ma-claim kasi kinuha niya yung pang gas fee ko. Okay? So, pag-claim mo yan, matic niya yan na makukuha mo. Ngayon, ang problema dito mga lodi, hindi ko muna i-claim kasi nga wala akong pang gas fee. Kailangan kong lagyan muna yun para lang may transfer ko sa ibang account. So, pag-claim ko ganyan, tignan natin. Ngayon, wala ako. Yan estimated gas fee is 0.009. Kaso lang, wala nga akong pang gas fee. Kaya kahit i-confirm ko yan, magdi-decline. Okay? Kahit confirm natin. Hindi mag-go through kasi nga you need 0.0 more core to complete this transaction. So, hindi ko siya pwedeng mailabas doon. So, mangyayari dito, kung gustong i-claim ng scammer, pwede niyang lagyan itong address nito at siya mag-claim. Paunahan na lang. Ganun lang mag-claim mga lodi. Okay? Tapos, pag na-claim nyo lang yung mga airdrop nyo, pwede nyong i-stake. Kasi may nagtatanong sa akin, pwede bang stake? Pwedeng magkaroon nyo ng reward? Yes, lodi. Once na-stake mo yung coin mo, pwede kang magka-accumulate ng core din. So, ganun lang paano nyo i-claim yung mga airdrop nyo. Tapos syempre, doon nyo pa rin mabivisit kung kailan claimable yung mga ibang mga token nyo doon, okay? Ngayon, pag-usapan natin paano mag-stake. Once na na-claim mo na nasa MetaMask mo na mga lodi, okay? Dito ka naman mag-stake. Tandaan nyo yung link, stake.coredao.org. Galing sa core ito, okay? Pag i-click mo yan, dito mo na makikita. So, saan ka mag-stake dito? Bago ka mag-stake, i-connect mo muna yung wallet mo. Hindi mag-connect yan sa akin kasi nga wala akong core network dito sa MetaMask na to, tinanggal ko na. Okay, once i-connect mo yan, magko-confirm ka sa MetaMask, mag-pop up. So ngayon, hanap ka na kung saan ka maglagay, saan mo ilagay yung token mo o yung core token mo. Pwede dito sa DAO Validators, pwede dito sa Wolf Edge. Pag i-click mo yan, ayan pwede ka na mag-delegate. Ayan, hindi kasi connected. Pero gawin natin sa mobile. Ayan, naka-open yung core blockchain natin. So, isipin nyo na lang, merong 100 na core dyan. Okay? Tapos i-click nyo ulit. Ito, click dyan. Tapos browser. Ngayon, maghanap tayo ng bagong browser. Click nyo lang yung search. Yung browser na para sa staking, yung stake.coredao.org. So, hanapin nyo dito, stake.coredao.org. Okay? 1, 2, 3. Ayun. Hanap ka na ng validators. Dito tayo maglagay kay DAO Validator 11. Pag click mo ganyan, ayun pwede ka na mag-delegate. Ang taas ng APR nila. Taas So, delegate natin yan. Connect mo wallet. Ayun, nag-connect na. Ayun, nag-connect na siya mga lodi. Ito lang ang problema dito sa MetaMask. Naghang na siya. Pero ganun lang, i-connect nyo siya. Once na connected, pwede mo na siyang i-delegate yung core na meron ka. Mas madali dun sa website kaysa sa mobile. Pero ganun lang kadali mga lodi. Naghang na kasi siya. So yun mga lodi, ganun lang yung pag-connect. Kasi nahirapan yung sa MetaMask naglo-loading pa lang. Kung meron ko yung mga questions about dito, about sa CoreDAO, kasi ako, hindi ko talaga maipakita na maayos kasi eto nga, na-compromise lang yung wallet ko. Di ko alam kung paano niya kunin. Pagbigyan natin siya kung paano niya i-claim yung core. Magsisend siya dun sa wallet kasi hindi ko naman na mabago yan. Kasi dun pa lang sa application, sa Toshi app, talagang nailagay na sa blockchain or nailagay na sa wallet ko. Meron lang siyang yung release date. So magkakaroon ng paunti-unti ma-release. Every month ata ma-release yung mga token na yun. Pero i-check natin, paunahan na lang kami. So ganun lang ang ating update dito sa CoreDAO. Maganda yung nangyari mga lods. Okay, eto ay patunay na yung mga free mining na kung saan, hindi naman lahat, may mga free mining talaga na kung saan, kung sinuportahan mo, kung nagtiyaga ka, pwede kang yumaman. Yumaman, sabi ko bakit? Yung mga tao nung nagsisimula pa lang ang CoreDAO, nung nag-start pa lang yung mining, nakakuha na sila ng more than 10k mga lodi. Okay, kahit sabihin na natin 10k na core, tignan mo naman yung equivalent niya into peso. Nasa 2,556,000 2 million pesos mga lodi 2,500,000. Ang laki niyan. At naniniwala ko dito sa project na to na CoreDAO, isang
talagang susuportahan ko to kasi nga hindi sila yung mga developers na manglikom ng pera. Ayaw nila yung ganun eh. Sila yung mga developers na kung saan gagawin nila ang lahat para makabuild sila ng community na susupport sa kanila. So expect natin yan na marami pang mangyayari. It's just the beginning. Sabi nung nakikinig ako dun sa Twitter space nila. Marami pa silang sorpresa sa mga susuporta talaga dito sa core DAO. So ayan mga Lodi. So yung mga mining nyo dyan, especially yung Pi Network, alagaan nyo. Pero eto sasabihin ko, huwag nyong taasan masyado yung expectation nyo kasi katulad ng mga karamihan nata African talagang sumisigaw sila kung bakit daw napakababa ng price. Sa akin okay na yun na price na kung saan mag-start yung core. Pwede to tataas ng tataas habang nakukuha nila yung momentum nila or yung place nila. Okay, habang nagbe-build sila ng magagandang project. So yan mga Lodi, kung meron kayong mga question, ilagay nyo sa comment section. Okay, at sasagutin kayo via TikTok. Pag di pa kayo nakafollow sa TikTok account ko, ayan lang mga Lodi, paulit-ulit ko na sinabi to, wala pang nagpa-follow ha. Okay? Kung meron kong question, lagay nyo sa comment section at paki-follow naman yung TikTok account ko mga Lodi. So ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye!